change the system, and I believe that by acting in line with the system, I won't be able to do that. I have to not go outside the system, but I have to act as if I'm not a congressman in order to fix Congress. Hindi ka natatama. So iba talaga ang hatak, no, ng aming congressman dito sa Dasmariñas. Dahil yung mga pinopost, yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga interview ay talagang hindi natin nakita, no, sa kahit sinong congressman. Yung mga pandali niya, oo, may mga ibang nagsasalita like Congressman Toby Tiangco, pero hindi sila ganun ka bulgar, no, para sabihin kung ano man yung kanilang saloobin. Unlike itong aming congressman na si Kiko Barsaga, no, inaamin niya lahat. At isa sa inamin niya, no, yung pagiging nepo babies niya, pagiging anak ng mga politician. At yan po ay sinagot niya dito sa interview, no, kay Ogie Diaz. Alam niyo, maganda niyo pong panoorin itong interview kay Ogie Diaz. Dahil dito po, mas makikilala po ninyo kung sino ang congressman namin at kung anong klaseng tao siya at kung anong pagkatao meron siya, no. Isa po sa napapansin ko, no, kahit ako before, nawiwirduhan talaga ako sa pagkatao, sa the way nitong si Kiko Barsaga, yung actions niya, no, and the way he presenting himself, no. But through this, no, sa interview na to kay Ogie Diaz, mas maliliwanagan po kayo at ay isa po ako doon. I can say na si Kiko is something different, no, special. Kumbaga, special hindi in a sense na abnormal siya, okay? Mas malalim lang siyang mag-isip, no? Hindi siya normal, you know? He's deviating from the normals na mga politician in yung pagkatao niya mismo, okay? Mas maiintindihan niyo po yun kapag napanood niyo po talaga itong interview kay Ogie Diaz. Ang akin lang pong bibigyan ng pansin or aking gagawa ng opinion ay itong pag-amin niya na isa siyang nepo baby na ibinabato sa kanya ng mga taong gustong sumira sa kanya, no. Lahat po ng allegations, posting and everything ay inamin niya po yan, pinaliwanag niya po yan, and even yung sa ethic committee ng Congress, no, dahil nga daw sa behavior niya. Pero dito po sa interview na yan, isi-share ko yung ilang part, maiintindihan niyo po kung sino ang aming congressman na si Kiko Barsaga, no? So, at bago po ako magsimula, welcome sa aking channel. Kung bago po lang po ako sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and click ng notification bell para maging aware po kayo sa aking mga upcoming content. Okay, issue lang po tayo, walang personalan. Okay, lahat po ng aking sinishare dito ay pawang aking opinion na nakabase lamang sa ating papanoorin at bibigyan po ng sarili kong reaction. Okay, so ito po yung interview portion, no? Portion nung interview kay Ogie Diaz. Kung ako lang po masusunod, gusto kong i-upload dito sa channel ko, but malamang makapiright ako ni Ogie Diaz. But panoorin nyo po yung kabuuan ng interview sa kanya doon, mas maintindihan nyo kung sino po ang aming congressman na Kiko Barsaga. Inaamin mo na nepo baby. Yes. I mean, that's where it first starts. You have to admit that you are a product of nepotism. I myself am a product of political dynasty, and not just a political dynasty. We are one of the oldest dynasties in Cavite if you trace back to the history. Kasi ako, my namesake, Francisco Barsaga, it came from Francisco E. Barsaga, who during the Spanish times after we gained independence, actually one of the first politicians in the Dasmariñas, Cavite. At kaya sa pagpunta ka ng Dasma, may FEB na school, Francisco E. Barsaga, may FEB building yung Dasma doon. And that's where you will see that, yes, it is true. We have a long... alam nyo, totoo yan, no? Hindi ako dito pinanganak sa Cavite, pero grade 2 pa lang ako. Nandirito na ako sa Cavite. And among those politicians na matunog during that time dito ay Cantimbuhan, Remulla at Barsaga, no? When we first arrived here sa Cavite, ang may hawak, no, or mayor dito at mga ibang politician dito, mga Cantimbuhan at Remulla. May mga Barsaga, pero during that time, siguro yung katulad ng kinukwento niya, during earlier than the time we arrived here, Barsaga ang nandirito, politician. And totoo yun, no? Totoo na talagang marami
No? Marami dito mga establishment na mayroong mga statue and memorial na nakapangalan sa mga Barsaga. No? So totoo yan, na talagang sila ay talagang mga politicians ever since. Hindi pa siya pinapanganak. No? Estudyante pa lang ang nanay niya. Ang Barsaga dito ay kilala na. And Dakantimbuhan and Rimulya. Sila po. Yung tatlong yan, yung talagang matunog ng mga politicians dito sa Cavite. No? So, aminado si Kiko, nepo baby siya. Hindi niya maididina yun. No? Dahil ang tatay niya, for how many years, na naging mayor, mayor, congressman, then yung nanay niya. So, bago pa lang siya ipinanganak, ang mga magulang niya ay talagang nasa politika na. Ang tatay niya. Nagsimula ang tatay niya bilang isang mayor. No? Hindi ko matandaan kung kailan siya huling tumakbo. Yung unang takbo ng tatay niya. No? As a mayor dito. And when his father started, no, na maging mayor dito sa Cavite, dito sa Dasma pala, unti-unti talaga yung changes. Nakikita namin, naramdaman namin, lalo na kaming mga kasi parang divided ang Dasma from like yung taga-bayan and bagong bayan, no? And nabigyan ng priority, hindi naman sa kinalimutan yung mga taga-bayan, no? Kumbaga nabigyan ng chance na magkaroon ng development dito sa bagong bayan. Kasi parang during that time na kami yung mga relocated dito sa Dasma. And mayroon talagang lehitimo ng mga Dasmareño na, yung mga Caviteño talaga, no? So during that time hindi masyadong nabibigyan ng atensyon kasi halos lahat dito sa bagong bayan ay yung mga galing sa ibang lugar na sunugan, mga squatters, mga nailipat dito, mga ganon, no? Relocation area itong bagong bayan. No, yung time ng father niya unti-unti, no, nabibigyan, naisasabay ang bagong bayan sa sa development ng mga taga-bayan. So isa po ang tatay niya sa bigay ng atensyon, no, during his father's time. And simula nung manalo ang tatay niya na nakapag-asawa, ayun na, nagpalitan na ang tatay niya, mayor, vice mayor, hanggang sa matapos yung termino nila, hanggang sa makapasok sa Congress. So yun po ang history talaga ng Barsaga dito, na pagkakaalam ko. Kaya si Kiko and yung mga kapatid niya, correct, totoo yun, no? They are a product of a political dynasty dito sa Cavite, sa Dasma, no? And ngayon ang kapatid niya, no, si 3D, vice mayor ngayon, Barsaga rin yun. Ang nanay niya mayor namin ngayon. So as you can see, talagang sila, no, ang mga kumbaga may control or may hawak at nagpapalakad dito sa Dasmariñas. And so far, although there are issues, no, but the progress of Dasmariñas is nakikita namin dahil nagiging matraffic na yung mga lugar dito. Isa raw yun sa palatandaan kapag ang isang lugar ay umaasenso, no, nagiging traffic, sabi nila. Kasi dumadami ang establishment, dumadami ang taong pumupunta, no, dinarayo. So which is nakikita namin dito sa Cavite, sa Dasma, yung improvement na yun. And it's all because of the Barsaga. Hindi ko po sinasabi, no, na all goods ang ginagawa nila, but if I compare it from the time na unang na bago, no, manungkulan ang Barsaga, nakita po talaga namin yung changes, no? Hindi ko sinasabi na hindi maganda yung naging administrasyon ng mga kantimbuhan before, but kung baga kasi nung time ni Barsaga, yun po yung nandirito na kami. I don't know during the time na wala kami dito sa Cavite. So yung progress po kasi ng especially ng bagong bayan, itong lugar namin, nakita namin noong ang may hawak na ay yung Barsaga. Okay?
history and politics. And if I deny that, then I'm denying myself. I am a product of nepotism. Nababasa mo ba yung mga comments ng mga netizen na yung mga ikinikilos mo raw ang becoming of a good congressman? Oh yes, but like how many good congressmen do we have now? Sino yung mga model congressmen natin na dapat mong gayahin? Yes, they act differently from the other congressmen, but if the average congressman is a thief, then that makes me less of a thief, right? So mas gusto mo ng ganyan, okay lang ganun ako pumilis, basta hindi ako magnanakaw. Well, that's one way of looking at it, and I won't disagree with you. I myself, I'm telling you na hindi ako magnanakaw, but it's up to you whether or not you believe me. Okay? Because everyone, lahat ng congressman, kahit yung mga pinakamagnanakaw na, sasabihin sa'yo hindi sila magnanakaw. But for me, if I act like the rest of Congress, then I will become like the rest of Congress, and that's not what I want to be because I can see what Congress is, and I do not. Ito yung hindi naiintindihan ng mga taong bumabati ko sa kanya. Yung mga ganitong pananaw ni Kiko, no? Kasi nobody, di ba? Ang tagal na natin na nakikita yung mga congressman, how they act, di ba? So gentle, so kung paano nila pinipresent ang sarili nila, paano sila magsalita, di ba? Those are the typical congressman or politicians na nakikita natin. Now here comes Kiko Barsaga, no, na nagmimiyaw-miyaw. No, nangangampanya kasama ang pusa. Oh, na naglalakad sa sa loob ng kongreso na nagmyaw-miyaw, which is hindi gawain, walang gumawa, di ba? And the way he thinks, the way he explain things, and kung paano niya nakikita is totally different from the other congressman na nasa kamera na mga kasama niya. Di ba ba? Nakita niyo naman paano niya pinaliwanag. Na hindi siya ganun, no? If he will act like doon sa mga congressman na yon, so ano pa, nag-go with the flow na lang siya, di ba? Na alam niyang may mali, which is what some of congressmen are doing. Kung saan sila magbe-benefits, kung saan nanduroon yung karamihan, no? Doon sila, go with the flow, which is hindi ginagawa ni Kiko Barsaga. He thinks what is right, no? Yun yung kanya, kung ano yung tama at kung ano dapat asalin para makita yung changes, which are na hindi yun yung hindi nakikita ng karamihan, no? Kaya siya tinatawag na abnoy, di ba? Special child, no? May problema sa isip. Actually dito sa interview na to, sinagot niya rin yun. And I strongly recommend na panoorin po ninyo itong interview ni Ogie Diaz sa kanya para po mas makilala ninyo kung sino si Congressman Kiko Barsaga ng aming lugar, no? Dito sa Dasmariñas. Ganun po ang dapat na iasal, no? Yes, hindi lahat ng ginawa niya or sinasabi niya ay tama, no? Maybe there are some part na as a politician, as a role model, no? Matatawag mo siyang role model, hindi siya nagsasalita ng ganun. But he's just showing who he really is. Di ba? Yun yung kanyang paliwanag eh. Kaya siya nag-a-act ng ganyan because that's the way he is, no? Gusto niyang makita natin siya na nasa bahay siya or nasa kongreso siya, yun siya. And he don't want to change that kind of attitude kasi nga pinaliwanag niya rin dyan, no? Kasi kung iibahin mo yung inaasal mo sa kung sino ka talaga, baka ma-adapt mo talaga yung dapat na ugali, pero nakalimutan mo kung sino ka talaga. Yun yung gusto niyang sabihin, no? So being a weirdo, no, maaring yun yung iisipin ng iba, but we need to know him, no? Para makapag-judge tayo ng maigi kung sino ba talaga si Kiko Barsaga. Marami nagsasabi, di ba? Marami ang nawiwirduhan, marami ang nagtataka. And even here in our place, dito sa Dasmariñas, that's what also they are thinking about Kiko Barsaga. Kasi nga, hindi naman namin siya kilala eh. Nakikita lang namin siya. Di ba? Yung mga witty niyang ginagawa, yung mga kumbaga unusual na ginagawa ng politicians.
But through this interview, nasasabi ko na our congressman is one of the best, no, congressman na nagkaroon ng generations na to, no? Yung ang Gen Z. Okay? So, kung gusto nyo po, no, malaman pa kung ano at sino si Kiko Barsaga, I strongly recommend panoorin nyo po to bago nyo po siya i-judge, no? Hindi po siya representative ng mga Duterte na katulad ng sinasabi ng karamihan. Okay? He represent what is right. Yun po ang aming congressman. Hindi po siya para kumampi kung kanino. Kumakampi po siya sa taong bayan. At alam niya na kailangan ng pagbabago sa Congress. And everything na nasa isip natin, kinwestiyon, no, lumabas sa social media, dito po sa interview nito ni Ogie Diaz, sasagutin niya po yun. Tulad ng sinasabi ko po sa inyo, kung ako lang, i-upload ka lahat ito, no, para lang po maipaalam kung anong klaseng tao ang aming congressman. Want to be a part of the system that exists right now. I wish to change the system, and I believe that by acting in line with the system, I won't be able to do that. I have to not go outside the system, but I have to act as if I'm not a congressman in order to fix Congress. Hindi ka natatakot daw sa mga pronouncement mo, sa mga kinopost mo. Should people be afraid of politicians? Should I be afraid of Romualdez or Marcos or Soto? Should you be afraid of me or of any other politician to criticize? Kung hindi ka natatakot. Hindi naman na hindi ako natatakot. Ang problema ay kung natatakot ako. For example, do we live in a country where you should be scared if you criticize a politician? Do we or do we not? Hindi naman na kung natatakot ako o hindi. Kung dapat ba akong natakot o hindi. That's the truth. And we should not be afraid of criticizing politicians. Just as everyone else, kung sasabihin ng Nepo Baby o Noy o corrupt ako, pwede ko rin sabihin yun tungkol kila Romualdez o kay Marcos o kay Soto. I should be able to say that the same way that other people should be able to say the same things about me, because it's only through communication and through airing of our grievances that we are able to create an understanding with one another. We don't think the same, we don't act the same, but if we talk, we can find our middle ground. We can find what peace we can make with each other. Unless, of course, libelous na kung So, di ba? Yan po ay ilan pa lamang, no, sa mga naging sagot ni Kiko Barsaga sa interview na yan. And lahat para sa akin, no? Para sa akin, not because he is our congressman. Make sense po yung sinasabi niya. No? May sense po yung sinasabi niya. Bakit katanga-taman talaga tayo na matatakot? In the first place, binoto natin sila, so we expect something from them. And they should, ba, accept the criticism ng taong bayan, and even sa mga colleagues nila, di ba? Kaya sila nandiyan, kaya natin sila binoto dahil umaasa tayo ng pagbabago at tatanggapin nila kung ano man yung criticism na marireceive nila, hindi lang sa taong bayan, ultimo sa mga kasamahan nila, di ba? Make sense mga sinasabi ni Kiko Barsaga. So doon, no, sa nagsasabi na siya ay product din ng Nepo Baby at yung mga perang pinakita niya, may explanation po sa dyan, no? At hindi po kaila sa atin, o maaaring hindi nyo alam na ang tatay niya bago naging congressman, si PD, isa pong abogado, and we all know kung magkano ang kinikita ng mga abogado, no? Dito sa Sokmed, alam na alam yan dahil uso dito yung demandahan. Oh, and ang tatay niya is involved in some mga famous cases, no, na hindi ordinaryong kaso lang. Naging abogado siya ng mga taong talagang naging usap-usapan. So, in terms of money, no, huwag natin isama yung pagiging politiko dahil sabihin niyo nangungurakot din yan, no? Ilabas natin sila sa pagiging politiko. As a lawyer, alam niyo po kung magkano ang kinikita ng mga private lawyer. So, may pera-pera talaga sila. Bago pa ipinanganak si Kiko Barsaga, no, ang tatay niya ay abogado na. Oo, syempre lumaki lang lalo yung contact at network nila. Syempre dahil nung nakilala ang tatay nila sa politics at alam ng abogado, di ba? Normally ganun ang isipin ng tao. Ngayon, kung narangarakot sila, then it's, no, our legal agency ang bahalang magpatunay kung sila nga ay nangurakot. Diba? But the point here is yung kanyang
ginawa, no? Yung pagiging matapang niya na hamunin ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso, no? Na bakit ayaw niyong imbestigahan si Romualdez at si Saldico? Bakit ayaw niyong mabanggit yung pangalan? No. Ngayon, pinapalabas pa ninyo na nag-sacrifice si Romualdez. Bakit? Mukha bang nakaramdam kayo sa September 21 ng malakihang kilos at prinibent ninyo by changing the speaker of the lower house? May bali-balita yung bagong yan tapit din daw, no? I'm not too sure because I don't know the guy, nobody knows about him, but how come suddenly siya yung napiling iboto? So tingnan natin kung ito ba ay hindi isa sa mga laruan din. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. So kung I strongly recommend po na inyong panoorin ang interview ng aming Congressman Kiko Barsaga kay Ogie Diaz para po mas makilala nyo siya, mas maintindihan nyo po kung saan ang gagaling yung mga ginagawa at pinapakita at pinipost ni Kiko Barsaga, no? And doon nyo po maunawa. So, I'm very proud to say na ang aming Congressman, Kiko Barsaga, ay isa sa nanindigan para sa ating mamamayan. Okay? So, issue lang po tayo. Walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.